Ayan no, grabe nga yan bro, ang ganda. Talagang pumapapak pa yung paa mo sa taas ah. Talagang pulido. May malaki, baka huli mo na yung karpa. Baka karpa yan. Oh yun, lumabas na. Pilipinas, may family planning pa yan para yung bawasan yung panganganak. Dito kailangan pala seminar nila para madagdagan yung mga anak nila. Yung isda, na gano'n, nabangga siya sa bato. Lumano siya. Tatawid po kami rito, medyo malakas po yung ano. Nagtaka ako na tanga yung siminto. Wala dati yan eh. Tawid na po namin kasi kung pamalalim, kamalitan. Ingat tayo, abutin tayo doon hanggang doon sa dulo doon. Tawid ko lang, lakas. Grabe yung agos doon ito yung ano, tubig oh. Okay bro. Yan oh. Pero alam na po namin ito na dinadaanan po namin kaya ang ano lang problema po namin dito yung tubig. Hindi nyo po yung tubig no? Natatangay na tayo. Sabi, kinabahan ako dun ah. Kaya lakasan ko lang yung ano, yung tuhod ko. Dahil pag hindi mo lakasan ang tuhod mo, tanga eh. Tawid na kaya dito. Ibig sabihin ng mga isda. Nakatawid na po tayo dito. Tayo sa isla ngayon. Sabi ko ay walang sabit dito kasi pag sumabit yan malalim. Malalim, tangay yung lambat niyan. Isa po ang araw ninyo. Ayan po, yung mga taga ano, sa Middle East, ayan, mag-ingat po kayo palagi dyan. Yan, sulat kay Ma'am Maria Victoria, Ayan, kay Ma'am Lolita Padlan, yan. Yan, Jiging Masbate, ito po. ayan, shout out po sa inyo. Ma'am Maida, sino po yung natatandaan namin? Si Roselia, basta marami, si Ma'am M. Ito po. Sa iba pong mga hindi pa na-shout out, sana lang po. Fishing po kami. Sa mga nagko-comment po, yan, salamat po. Ayan, nag-fishing po siguro dito sa ano, sa area na to. Ang galingan mo bro. Para sa ano, pamilastin mo mamaya. Dati, nakakadaan tayo dati dyan, ikaw gano'n. Grabe isda yun, no? Ang dami, nagkumpulan no. Kumpulan sa babaw. Grabe yung ano yan. Huli mo na lahat yan bro. Jackpot yan, jackpot ka dito. Na? Dami talaga yan eh. Mga malaki dyan eh, mga pulahan. Baka nakuli mo na yung ano. Naiangat pa natin yung ano dyan, yung nakuha dati ni Pipoy na bakal. Bakal. O yung bakal. Natakot tilapia. Yung lalaki oh. Kala mo sabit eh. Yung pataba. Ito po yung huli, oh. Oh. Grabe yan. Ito natin flex. Ito ang mawala. Dahil ito natin nahuli. Malubog. So lubog tayo Nahanap ko kasi dyan eh. namin yung araw. Kasi pag Basa it's ba? the light, madilim talaga. Yan oh. Lalaki oh. Patong mo na bro yung ano, yung pisnit para siguradong puno na yan eh. Diyan sa timba para minsan na lang tanggal mamaya. Teknik na inakay. Ayan no. So huli na. Ang lalaking mga tilapia, Ganda po natin nahuli. mga pulaan dibdib. Bulahan na mumuti. Gantayin mo bro yung sa gilid-gilid natin, tumatas yung tubig. Oo nga eh. Kinakabahan din kayo na ako tumawid eh. Buti na lang mababaw. Kasi yung isla po dito na ubos na oh. Dati paano dito? Lawak-lawak. Lumalaki yung tubig eh. Pero ano pa, dalawa pa naman, safety pa naman kami dito. Kung in case naman na magbabaha dito at saka dito sa gitna yan. Mabilis kami makatakbo. Nabilis, kataba mo na eh. Hindi ka na maliksi. Sasabay kami sa sa Agos. Makakapit kami sa tulay doon. Nakakapit ka yan, lalaking mga bato, untog-untog ka na dyan. Pagtingin na, nakabotox ka na. Botox yung pisgi, botox yung labi. Yung nahuli mong karpa. Nahuli na ito ng karpa. Tuwa Lalo yung na. asawa ko eh. Sabi grabe yung labi nga naman yun. Grabe, first time ko makikita ng ganun eh. Pero ang karpa talaga, patulis yung mga ano nila. Yung bunganga nila, kaya yun nga, parang ano eh. Iba yung style niya eh. Ang dami talagang isda dun oh. Ilawan sila. Sa lupa, sa batuhan Ba't di makauli yung ibon? Pang bula-bula oh. Grabe yan. Bulang-bula dito. Ayan no, ganda ng kulay. Grabe yung kulay yan. Yes, pinatapik ko yun bro. Ayaw magpatapik eh. Ayaw, Huwag nagagalit. mong tapikin. Haplosin mo lang. Yun yung pala yun. Oo.
Kasi gusto nilang hina-upload eh. Ito yung Ayaw mga nilang gusto tinatapik. likitan. Ayan. Mga itiman. Subukan mo ang tapikin yan bro. Kung magpapatapik yung itiman. Saan ba yung kilitin yan bro? Hanapin yung kilitin ng tilapia. Tatapak eh. Tilapia ng kilitin. Ano ka na naman dyan, matibo na naman. Lalaki niyan eh, laking tilapia eh. Laki. Mga giant yung mga nahuli mo oh. Yan no. Ano ba yung lasa ng itim? Daw kuma Tapik. pag maitim Walang sauce pala. ata eh. Pag maitim, maamo. Paamo? Ang Grabe. lasa ng maitim po, kaitan ang lasa tan. Pag maitim. Yung mas malasa kasi sa yung itim kaysa sa pula. Ang itim kasi yung iba yung texture ng niya, karne niya. Parang mas malambot kaysa sa pula. At saka mas malasa siya. Kaya magpahawak. Kaka ng pula para magandang tingnan. Maganda ang kulay. Yung pag-apply sa artista, kadabihan tatanggap doon maganda. Pero pag yung mga pangit, kaya kailangan magaling ka mag-joke doon, nakakatawa ka. Kailangan nun, no? Dami mong gagawin eh. Ano parang buwis buhay na eh. Pag maganda, kahit walang talent, Tayin mo yung isa bro, isa pa. Para may mahuli tayo. tahin mo na nilapat. Naubos ang aming huli. Nalabat. Yan at pangalawang hagis na po ni bro. At tinahip po namin yung labat kasi yung mga nahuli niya malalaki po. Tinahirap po yung lambat. Nakawala pag kung natahiin. Kaya nga eh. Saka hindi rin magiging bilog yung hagis kasi hindi na balance yung Yung po pag-prepare po ganyan, kinakailangan kunti-kunti. Hinihimas-himas mo lang no. Hinihimas-himas. Ano ba yung tawag doon? Ano ba mas magandang term? Hinihimas-himas. Yung Hipo-hipo. hinihipo rin pare lang din. Isa po natin. Ayan. Malalim pa bro. Ayan, pwede na dyan. Ano pa? Ano pa? Yan na. Chayo! Chayo! Grabe, uno mo na lahat. Ang nakapaghagis eh. Sumasabay eh. Ganun pala may maghagis si bro. Kailangan talagang nahuli mo na. Lalaki. Maraming napasukan. Oh, yan no. Oh. Uy, ano yun? Ano yun? Kakaiba yun. Ano kaya nandito? Ay, tama na. Baka malaglag yung payong. Bakal yan? Malingwit. Mingwit. Huli mo na lahat yan eh. Walang nakatakas pa. Oh, yan na, pulahan. Nabasan na sila. Yan na. Oh. Grabe, laki yung isa oh. Lumabas yung mata, nagulat. Lalaki. Ano, lalaki. Ang lalaki talaga. May kasamang mga dahon-dahon kasi yung tatangay po sa ilog. Paldo ah. Grabe yan. Ang lalaki ng huli ni bro. Tingnan niyo po, natatangay po yan. Lumalakas yung agos. Galing po yan palayan. Palayan po yan sa taas. Sa taliman ng mga gulay. Yan katalim din yung Taiwanese din. Grabe yung nakajakpat. Ang lalaki talaga. Ang laki. Sana all. Ito, kilo. Palitan sa camera. Isang kilo o kulang-kulang isang kilo. Ang tataba eh. Daming mga dahon. Sa yan? Sa agos, natatangay. Yan, mahangin na naman. Malamig pag nakakamera, no? Oo, tapos pa. Di rinig masyado yung buses kasi naagawan yung GoPro ng napupunta yung GoPro dun sa hangin. Kaya pag nagsasalita, yung minsan bungol. Bungol at mahina. Mahina. Puti tilapia. Pwede na no, grabe yung nahuli mo. Hanggang pa yung mata. Tanggalan pa ng mata, sakit nyon. Para kang sinaktan sa puso. Yan no, tatanggalan mo, dalawa na yan bro. Parang inagawan mo siya ng buhay bro. Parang sabi niya mawalan na ako ng mata. Piloto mo na lang akong preto. Pero yan, dati ng dati ng yung mata niya. Dalawa pa yung tinawag, ball eye pa yung tinanggal mo. Mga tinutukan po ng ibon yan. Magiging minus na yan bro. Mura na yung bintahan. Ay, natin dyan, bintahan. Kasi tinanggal mo na yung mata eh. Pinapakawalan ko na yan. Wala na nga pala kapila. Wala nang mata eh. Huwag kabila pa.
Ayan oh, nag-swimming na po yun. Hirap niya kumain. Kung ano lang mabangga niya. Kawawa yan pag ano, pag ang tawag dito, yung bahana tapos yung may bagyo-bagyo na. Hindi niya alam kung saan niya pupunta yan eh. Ako naman ito. Ay, kulay itim. Kulay ito pinigilan, pang ihaw. Pang ihaw no. Lagyan mo ng ano, nakapoil para mabilisan na ihaw. Yung mga kamatis. Oo. Daming pang kamatis nila. Dami ni stock na kamatis eh. Dami nating nakukuha ang kamatis nung nakaraan eh. Ang laki. Anong kamatis? Anong luto naman? Itlog. Minsan ano na lang, pinapapak ko na lang. Pagkabang nag-edit ako minsan, pinapapak ko lang dun eh. Sustansya yun. Prutas naman yun. Prutas. Minsan tinatawag nilang gulay ang kamatis. Oh, gulay din. Gulay na prutas. Ano ba talaga doon? Saan ba talaga? Prutas ba o kamatis? Plants. Plants na lang yung sinabi mo. Ayaw mo na magpaano. Doon na lang yung ariglo nun. Yung sa Taiwanese dito, papak talaga yung ano, yung mga Oo. ganang cherry. Cherry ba yun? Parang grapes tomato eh. Dalawa palang klase yun, excuse me. Dalawang klase yun. Nung pumunta ako ng Pixmart, may yellow pala talaga. Oo, May yellow at saka red. Yung nakukuha pala natin, kaya minsan nakala natin hindi pa hinog yung yellow na yun. Ganun daw lang yung kulay nun. Kaya pahinog natin, bigla na lang lalaglag pag nakawakan. Hinog na pala yun. Kaya nga eh, ganun yung style ng ano eh. Yan, hagis pa bro. Hindi si Tata. Ayan o. Chayo, chayo! Oh, grabe, ang ganda ng hagis bro eh. Nagisan mo na. Huli na ang lahat yan. Yan o, pinalubog talaga. Talagang kinuha na lahat. Sabi ko pala yung lalubog. Ayan no. Marami na ahuli. Marami. Oh, galawan talaga. Mabigat yan kasi malakas pang agos. Kung walang agos yan, punong-punong talaga to. Ayan no, grabe. Ano yung nahuli mo? Ang laki. Ang laki oh. Pulahan. Uhuy, grabe. Jackpot ka na naman dyan bro. Mga malaglag. Bil-bil. Palitin mo nga. Pero matigas yan. May bilbil na. May bilbil ka na. Yung takaw mo kumain. Sabi mo nagda-diet ka. Yan ba yung nagpapasting? Hindi dahil ako. Oh, taba. Wala din. Mamaya lulaki. Pag di pinapansin, laki yung tiyan. Pag pinapansin, iniipit eh. Tingnan niyo po yung huli, mga pulahan. Nakakapal po. Oh, ang laki nga oh. Sirain talaga ito lang. Saan ka pa? Bigat. Ang bigas niyan. Parang ibang klase ito, mga antik na isda. Nakangangana oh. Ang laki talaga ang taba. Jackpot na jackpot. Baba yung bibigit, tingnan yung labi mo. Yan oh, yung labi niya oh. Parang, Oh. Laki. parang makinig itong mga. Anong mahilig sa? Yung pinagsasabi mong mahilig? Kumain. Kumain? Grabe yan. Bigat. Kala ko mahilig sa ano eh. Sa pag-swimming. Kaya nabugok-bok yung uso niya. Mahilig kumalik ko. Malik na, direkto na. Ano? Talikan mo, baka maging ano yan. Baka nandyan yung, baka yan yung prinsesa, magbibigay sa atin ng kayamanan. Yan o. Kayamanan. Kabili na sana yun. Na. Ayan, makakatakas yan, talian mo na. Para sigurado na yan. Oh, yun no. Grabe po yung nakuha ni bro. Agad, 10 kilo. Sulit na sulit. 10 kilo, 11 kilo. Saan ka pa? Nahigisan niya ni bro yan, dami. Ang ganda ng hagis niya ni bro. Talagang pulido ngayon. Dahil malalaki kasi ang isda dito. Kaya ginaganda niya eh. Pag walang huli yan, Magandang gising. Magandang gising? Bilog na bilog eh. ibig sabihin maganda ang mood mo rin. Oh. Kagabi. Na? Kagabi sa walang ote. Ah, ni-enjoy mo no? Nadadalawang isip ka na mag-uoti ka o hindi eh. Yun ang mahirap sa company ko. Kasi dati nagsasabi yung sekretary. Sasabihin, Awon o Awan. Ngayon kasi wala nang pakialam yung line leader ko sa akin, si Mushing. Wala eh. Parang ano siya, Ayaw niyang paano sa'yo kay Laupan? ayaw pa paturo sa akin ni Lupan sa pagtatawagin yun. Kasi sabi ko chicken mo, sabi ko Mushing. Sabi ko kan. Sabi ko pag-check yung machine ko para maliit na yung macro. Ang gagawin niya, papalitan. Ngayon, chichikin ni Lupan, ba't daw pinalitan? Malaki pa. Nag-aawa yung dalawa. Yung nagmarites nga yung mga ano dun eh, yung mga kasama natin, yung mga Taiwanese. Kaya ako,
ano ko, ako yung sinisisi naman ng isang Taiwanese, si Bushing. Kasi pwede hindi ako mapagsalita ng ano, naunawaan ko, discernment. Ay, hindi naniwala si Lupat, sabi, dapat sinusukat mo, sabi mo, sinusukat mo bago palitan. Sinisisi ako ni Bushing na ano, kay Lupan na, pero alam ni Bushing na, pinapacheck ko lang sa kanya. Kaya yun, hindi na inaano po sa akin si Bushing. Kaya pag nag-overtime ako, hindi lang Ay, ko siya, sino mo na yun isa, dami pala oh. pag nag-overtime ako, hindi na ako sinasabihan ni Bushing kung may overtime ako, bakalan na. Kaya hindi ako sinasabihan ng sekretary. Kaya nitong nakaraan, gusto kong sabi ni Naaching, mag-uti daw ako. Sabi ko, hindi ako mag-uuti pag hindi ako sinabihan. Kasi baka mapahiya ako. Hindi rin maintindihan kasi yung ano, yung supervisor yung ng ano namin, yung boss namin. Minsan tatanungin ka kung mag-uti ka. Ay nag-uti ka naman, hindi naman nila sinabi daw. Ang nangyayari po kasi pag yung ano, 5 o'clock ang tapos, tapos 4:50 na kailangan ko linisan yung machine. Ngayon pag pinatay ko yung machine, walang nagsasabi sa akin may uti ako. Oh. Pag pinatay ko, sasabihin ng boss namin, buhayin at may uti ako. Yan, hindi naman nila ako sinabihan may uti. Tapos kahapon, ang dami kong materials, tapos wala nagsabi sa akin may uti. Ano, Dami. sinabi ni Aching, may uti ba si ano? Sinabi sa supervisor, walang uti. Muntik na ako mag-uti noon kasi sabi nila mag-uti, sabi ng mga kasamahan ko kasi marami. Pag sabi naman kasi, pag marami daw product, pwede kang Sabi mag-uti. sa akin nung amo na lalaki, kahit di na daw ako magtanong, eh kahapon buti hindi ako nag-uti. Kasi yun pala walang uti. Tatlo lang kami may uti eh. Si amin lang. Kailangan kasama ka namin eh. Kasi ganun po, kaya ngayon ang gagawin ko, kailangan ako na magtanong doon. Kasi parang hindi na ako na ano nila eh. Na kung Hindi kasi ang ano sa atin yung uti kasi walang sapilitan yan. wala, kung gusto mo daw eh. Kung gusto mo mag-uti o hindi. Kaya siguro nahiya rin sila magsabi na ano. Kasi yung pisto mo nakapagod. Ang gusto ko po kasi 1 minute, dalawang machine. Dalawang machine niya, segundo lang ata yun. May minuto ba? Yung isa 1 minute mahigit, yung isa parang maabot ng 1 minute kasama pagsalpak. Kaya ayun, dalawa eh. Pagod Kaya, yun eh. Sa trabaho dito sa Taiwan, kailangan talaga na mayroong ano, yung presence of mind na parang hindi ka nabibirito eh. Kasi kailangan sarili mo talaga ang ano mo rito, may diskarte. Kasi pag paanga-anga dito parang lalo mga Taiwanese walang pakialam sa'yo. Oo, ayan. Kaya bahala ka dyan. Kahit Kaya maubos ikaw mismo ang gagawin yung paraan. Lalo pag sira yung machine. maubos yung oras mo doon. Pero ngayon kagandahan naman, tinuro na sa akin ni Lupan yung sikreto na machine. Kaya hindi ko na sila tinatawag ilang linggo na. Yun lang pala yun. Dati kasi naiinis na yung iba sa akin kasi pag ang problema sa machine yung iba sukat. Dito malaki, dito maliit yung bilog yung machine. Bilog yung product, may butas. Malaki, maliit. So hirap yung gawa ng solusyon. Tinuro sa akin ni Lupan yung sikreto. Maganda nga yung tinuturo nila eh. Kasi yung mga iba, ayaw na ituro, parang gusto nila, sila yung ano, nakakaalam lang. Inaharangan yun ni Mushing dati. Para in case na may problema, tatawagin siya. Kasi si Musin, ano na siya, pag kinasama mo na, ay inano mo na sa isang masin, maghapon na doon, wala nang nagawa. Maintindihan salita natin. Pioneering na kasi si Mushing. Kung trabaho dito sa Taiwan sa ganito, kailangan talagang malakas yung loob. Oo, malakas yung loob. Diskarte. Kasi minsan kala mo sasabog yung machine mo pero maganda pag-aralan. Sa una lang natatakot ka, parang sa una, parang ayaw ka umalis, ayaw mo umuwi kasi baka may mangyari sa machine, ganun. Pero pag alam mo na yung ginagawa mo, Ang ginagawa ko po kasi ino-obserbahan ko, halimbawa nandiyan yung boss namin, pa yung Taiwanese. Titingnan ko kung anong pinipindot niya kahit nakarangan ng likod. Tapos ngayon, pag yung busy sila, tatry ko. Pero papahinaan ko yung makina, discarding ko na para hindi sumabog. Sumabog ba, mapipigilan ko agad ng atras kasi mabagal eh. Kaya ngayon, yung machine ko, ako na mag-isa doon kadalasan. Pupunta lang sila doon. Bihirang-bihira pumunta. Minsan isang araw ko, hindi napunta eh. wala ba, ang ibig sabihin kasi nun, may ano na sila, may tiwala na sa'yo. Kasi pag doon sa wala atin, tiwala yan, pag lagi nandyan yung boss, ayan, babantayin ka talaga yan. kasi sa amin po, parang kami na yung QC. Tawa mo, ano na, tapos na yun. Wala nang mag-check na iba. Wala na eh. Kaya pag ano, pag may problema, balik. Pero wala nang bumabalik. Sa iba nila. Balik.
Ayan no, grabe nga. Yan bro, ang ganda. Talagang pumapapak pa yung paa mo sa taas ah. Talagang pulido. May malaki, baka huli mo na yung karpa. Baka karpa yan. Oh yun na, lumabas na. Yan na, nakawala yung lakas ng agos eh. Malaki. Yan na bro. Dahan-dahin mo lang. Baka, lakas ng ano dun, ang dami. Wala na yata. Dami nila. Saan na yun? Surprise! Baka malaking tilapia yun. Wala, patakas. Tilapia ito sa Ang lalaki oh. Grabe yung ano yun. Wala po tayong Ayun. paltos dito. Diyan lang tayo nagsabot. Ito taba. Naman dito. Tiga na ito. Pakiramdam ko talaga may malaki. Sayang Iba yun eh. hila. Parang yung hila nung sayo dyan. Malaki sa karpa. Nakatakas lang. Kasi ang lambat kasi yan sa malakas na agos. Di na siya nag-ano. Bumaba pa mismo dun sa lupa, sa batuhan. Kanina pa dun si tatay oh. Wala pang huli. Wala ang lit ng sombrero niya. Tapos naka-jacket pa ata ng makapal. Di sobrang init ng katawan niyan. May puhuli oh. Grabe. Ang lalaki. Kami naman nakita dito full gear. May sombrero makapad. Para sa legion. Dito pa oh. Meron dito. Haba. Ang nangitim sa amin dito lang. Sa kamay. Yan pa yung nangitim? Hindi nangitim yung pet mo? Wait nga pala nalabas minsan. Ba't yung ano yung nasasarado yung nasasaradoan ng pet ang naiitim? Pero puti ang puwit ko. Uy, grabe na puti niyan. Likas sa papaya ba yan? Hindi na arawan, hindi na iinita, hindi na nakikita. Ba't maitim pa rin? Eh paano mo? Ang tawag dun? Sabi sa Yeah. labi ng tapa mo. Paano? Botox? Botox daw eh. Paano kaya yun? Yung palaser mo. Yung Puwit mo. parang Tony Fowler na ba yun? Tony Fowler ba yun yung malaki ang puwit? Merong gawa sila dun eh. Parang nililaser nila. Yung pagpalaki ng puwit? Napapalaki. Parang tayo Tony Powder. Oo. Nakapagpalaki na kanina, itim lang eh. Ngayon, lumalaki na. Ayaw ko na magpalaki ng puwit. Dito po natin. Saka ano din. Ano gusto mo ipalaki bro? Wala. Wala ba? Yung tiyan? Gusto ko palaki. Yung ano ko. Ano? Savings. Yung savings? Lalaki yan. Basta ano? Basta marunong kang mag-impok. Mga tilapia. Oo. Ayan po. Huli. Kapit. Isang kilo na agad yung dalawang yun. Yung mga amo ang tilapia dito. Hindi na tulad sa nahuli mo ta. Wala. Yan eh, yung mga ano yan, yung mga wild pa. Yan, pagod na yan eh. Nakaganda mo yun. Pagod sa hindi, pagod sa lumalaban sa agos dito. Lumalaban sila sa agos kaya hindi sila sobrang lakas. Tingnan niyo po talaga. Ang lalaki. Isang piraso lang. Grabe. Ang kumibig ko lang. Isang kilo. Paano kasi makakagalaw pala yan? Ang tataba, ang lalaki. Yan no, katakas na. Dapat ka na yun bro. Last 3. Dalawa pa. Yung isa pa dito na nahimik. Hindi pa tumalo. Ito po yung huli. Grabing huli yan. Sulit na sulit. Grabing huli oh. Wow. Mga ano po siguro siya. Laki ng Ito 12. Maliit yan. Ito 8. So magkano lahat? 12 at 8. 20. Yan, tuloy na tayo. Kaya itan to. Kung namagdang ito. Kukunin ko yan. Ito nga talaga Kahit matumba-tumba ako, yung lit na yan, hindi mahuhulog. May nakalimutan ka pa, naapakan mo natin isa. Ang laki oh. Naghihingal na. Ang sakit mo, ang bigat mo na, nasa 80 kg ka pa naman. Naawa ka. Ito na sa'yo tan ha. Oh, sige. Hindi niyo po kami tumawid dito sa ilog. Yung labat na sa isang ano. So, tawid mo na. Kainit yung kay Ethan. Tara. Sige po. Ayan no. Kahit na tayo, merinda ko tayo. Paano. Tingnan ko yung press na may lakay. Magiging press pa ako nito. So, magiging fresh. Lala. Grab ng buhay dito sa Taiwan. Trabaho, may pera ka ng trabaho. Dito may ano, may ano ka dito sa ilog. Maluwag yung batas dito. Kailangan talaga sundin lang. Ganda ng Taiwan no. Sa ibang country, kailangan mo pang kumuha ng permit May napauwi na naman eh. Yung babae. sa Tayo siya ng union.
tayo siya kasi sa dorm niya masyado na mahigpit. Baka gusto kasi sa ibang dorm kasi may mga curfew no. Oo. Kasi ayaw niya pinaglilinis siya ng CR. Ah. Nauwi siya, bawal na bawal din naman tayo ng union eh, yung mga reklamo nyo. Kailangan, may batas talaga na kailangan puntahan doon. Hindi doon ka magreklamo. Pero magtayo ka ng union dito eh, namahan. Uwi ka talaga. Maganda dito sa Taiwan, maluwag po. Tapos talaga, malaya. Basta abide mo lang talaga yung law. Pero mga law dito, basic lang naman eh. Itong pasaway. Marami pang mga pasyalan dito. At saka convenient pa rin po yung yung magtutor ka dito, yung gusto mong pumasyal sa sa ibang parte ng Taiwan. Mabilis, maganda po kasi ang bus po dito every po yan, dire-diretso yan, every 20 minutes. Wala po hindi po sila nadidelay, para dire-diretso yan kahit wala pong laman yung bus. Pag istasyon nila, diretso yan. Basta yung oras nila. Saka hindi siksikan eh, napansin ko eh, nakaupo talaga. Ito pa. Maganda rin at saka sa mga train, ayan may mga card ka na lang itatap, pwede na. Grabe. Hindi katulad sa hindi katulad sa ibang siksikan, pila ng haba. Dito bihira lang siksikan. Pero may ganun ka siksikan. May time lang sa yung holiday, kagaya ng New Year, yun yung talagang dami. Pero mga kagaya ngayon, ang dami kasing mga train, daming mga bus, daming mga Ilang minuto lang, andyan na naman yung kasunod. kahit iba-iba may mga number po kasi yung bus dito, kahit iba-iba po yung number nun, may yung pupuntahan mo doon, may madadaanan, pwede kang mag-stop doon. Dati ang bus, yung 2019 ako dito, walang bayad yung yung sakay. Ganun po yung yung dati ng bus. Pag siguro mga 3 o 5 istasyon, nasubukan ko dati, pumunta ako ng Tansa hanggang Taichung din po yung Tansa eh. Tapos sa kalahating oras po ang biyahe nun. Walang binayad eh. Pero noon nagtagal na, ayun may bayad na. Nasa 15 na ata eh. Pero sulit pa rin yung 15 eh. Layo na natin. Pero kagandaan din pag may motor ka, hindi mo na kailangan ng oras na antayin yung mga bus. Durog na to Na, na sa kasabag. durog na. Kaya, ganda talaga. May pagkakataon lang talaga na yung pwede kang manirahan na dito yung, kasi ang Taiwan kasi may limit din ang 12 years. Pero pag ka naman ng mid-level at tatawag nila, ayun natatawag yun, yung boss namin yun, siya yung magbibigay ng parang unli contract ka na dun sa kanya. Hindi ka pwedeng pumunta dun sa kabilang company na pumasok kasi hindi ka pa pwedeng payagan mo. Dapat pag nag-mid-level ka na, dun ka na lang sa company niya. For example, 12 years na tapos na. Ka na yun, diretso na yun, unli contract na. Hanggang gusto ka ng boss. Pag inaywan ka, Yun, uwi ka din. Saka yung sahod dun pag intermediate, malaki-laki. 35 na. 35 dapat, 70 sa piso. Hindi ka aproban pag yung 35 yung mo eh. Maganda rito, marami nagsisisi na umuwi agad. Yung iba naman tapos ng kontrata pero ayaw pa nilang umuwi pero wala magagawa. Nasa hanggang 12 years ba? Oo. 12 years. 13 years pag nag-extend pa sila ng mga niya. Depende kasi yung mga ang mga malalaking company, limitado lang talaga, 12 years lang yun. Pero yung mga family business, depende rin po sa amo. Dati kasi wala pang mga intermediate na yan, yung tawag nila. Dati kasi ang family business, kada isang taon, 12 years niya, isang taon, magre-renew ka yan. Ngayon, unli contract na. Kada 5 years na. Kada 5 years. Ganda po rin. Tingnan, nakakapag-fishing kami rito. Para kami nasa Pinas lang, tingnan, putik-putikan. Kami tilapia. Ganito talaga sa Saka sa amin po, di ko naman matik. Ang OFW po sa Taiwan, kagaya po ibang bansa din, iba-iba po yung kagustuhan nila. Hindi po natin yung mga iba po, gusto lang po nila sa more on gala sila. Mga ganun sa amin na may fishing po kami. Fishing, pero nagala din po kami paminsan-minsan. Focus din po kami sa Ito yung dito kami masaya eh. Sa kanila naman, sa
sa gala naman sila, kung saan sila pupunta. Doon po sila masaya. Kaya kanya-kanya po dito eh. Ayan, tinapay pa tayo. Isang kumain, nakadalo na ako. Isang kontak. Ini-enjoy ko kasi habang nagmamarites eh. Ito lang sa Taiwan, isa lang yung nakita ko na yung kababalitaan na nakaraan. Yun. Ang baba yung population rate dito. Ngayon, nung basta nung nakaraang taon, pinakabababang panganak ng babae. Yun, yung 5,000 lang ang pinanganak ko noong nung February. February. Grabe no. 5,000, ibig sabihin pinakamababa daw ko yun Yun po yung ano. fertility. Pagdating ng ng ilang taon pa, kunti na magiging local dito, magkapatuloy ng mga kayamanan ng Taiwan, yung mga pag-farming, kaya kumukuha sila ng manpower ng Pilipinas. Baba, hindi Ano sila bang mahilig. dahilan? Bakit ito yung mga ano? Ano sila, masyadong takot sila sa responsibility. Ano ba? Sa trabaho. Saka busy sila sa trabaho masyado. Yun, Sobrang busy po sila. Wala nang masyadong labing-labing. Busy sa pagtrabaho. Yun, ano na yung pinaka-leader ko. Umuwi lang sa yung New Year, isang taon siya, parang ano din, OFW. Hindi siya umuwi. Kahit birthday ng anak niya, kahit may mga okasyon. May Okasyon lang sa New Year lang. Yung masamang epekto talaga yun, yung pag yung parang takot ka sa future, yung responsibility, isa lang yung gusto mo. Gusto mong, basta ganun. Marami yung yung Taiwan, parang kailangan nila talaga ng seminar siguro gagawin. Iba kasi daw dito, may natanong ako dun sa trabaho natin, ang sabi nila, yung may anak na niya, may anak siyang dalawa o isa. Sabi, isa lang ata. Tinanong ko siya na, ba't di mo pa siya dagdagan ng isa? Sabi niya, mahirap daw kasi nga, pag lumaki yung bata, nagmamahal daw yung gastusin, kaya hindi nila kaya. Kasi dito, iba kasi tayo eh, mga migrante eh, kasaya sa kanila, siguro bilang isang residente dito, iba yung maraming babayaran, maraming siguro mga, hindi ko lang kung paano. Pero sa Pilipinas, may family planning pa yan para yung bawasan yung panganganak. Dito kailangan pala seminar nila para madagdagan yung mga anak nila. May mga natanong din sa mga news ng mga Taiwanese, bakit daw sila din sila gumagawa ng anak. Takot na sa future sila. May mga tanong din po sila na mahalin daw ang gastusin. Ganun. Pero pag kaya naman nila yun, may mga trabaho. Bayad naman yun. Talaga sa depende sa takot sila sa responsibility. Paano yung pag-aaral niya, habang buhay niya. Pero yung mga trabaho po sila dito. Pero maganda yung Taiwan. Yun nga lang, pagdating ng mga ilang taon, mga 10 years, parang karamihan dito mga migrant. Hindi magbabago yung nila, yung about sa ganyan na panganap, maramihin yung sarili nila. Ayun na, parang Pilipinas na rin siya, nagmamahal na rin. Marami. Ito at maraming salamat po sa inyo. At di po kayo nagkasawang supportahan nyo at supportan kami. Pala, yung mga hindi po namin na-reply ang comment, kasi siya po medyo busy po talaga kami. Minsan hindi na nalitaw yung mga comment ninyo. O, inaanap ko nga yung mga iba, kaso lang, sabi ni Ma'am Jingjing sabi niya, di na daw natin na-reply na Minsan tinitignan ko, Shoutout kami yung Jingin natin. siya eh, hindi ko siya makita, hindi ko alam. Pero sa kung ibang paano. account, kapag tinignan ko nakikita ko, Nakikita ko pero tinignan ko talaga, hindi ko siya makita, parang hindi siya lumalabas sa comment. Hindi ko alam kung nagluloko yung yung sa YouTube, YouTube. Kaya nga, pasensya na po sa inyo kung hindi po kami nakakapag-reply ng kasi mga sabi nga ni bro, busy po kami sa trabaho. Minsan nijijig namin, ang oras lang po namin sa cellphone pagtapos po ng sa lunch, tapos sa pag-out na po, pag may OT pa, ngayon, wala na, siyempre, tulog na. Marami pang gagawin eh. Saka yung iba po na nag-comment na hindi napasok sa amin. Minsan may mga rules po yan na hindi na-allowed po na YouTube. Minsan kahit maganda, pero sa ngayon, sa higpit po ng YouTube, meron silang mga comment na hindi pinapapasok. O yung Minsan, rin si kala nyo YouTube nag-comment kayo, wala po talaga yun. Kahit yung reply natin minsan, hindi napasok yun. Nagluloko din eh. Hindi ko alam bakit ganun. Kung gusto kong mag-comment sa kanya, kung time na hindi siya pumapasok, nagluloko. Sige po, salamat po sa inyong suporta. Kaya po pauwi na nila kayo. Salamat po, God bless po.